Hello po mga kababayan, kamusta po kayo? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Ang inyong pong lingkod ay nagbabalik po muli at tayo po ay magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin ang kinatatakutan po. Meron po palang kinatatakutan ang mga nagpakabuhaya sa ating bansa at nagpakaaso dahil po sa pakinabang at maleta at isang damukal po na mga insertion allocables di umano. May kinatatakutan pala. Ito po, pakinggan po natin mga kababayan ang kinatatakutan ng mga nagpakabuhaya at nagpakatuta mga kababayan dahil po sa pakinabang. Umpisahan na po natin pakinggan sila at komentuhan po natin. Nung una itong binanggit nung gabi na nangyari yung insidente na subject ng grave threat ngayon, at that time, syempre, hindi mo maalis na medyo matatakot naman talaga tayo dahil unang-una ito namang hindi namang ordinaryong tao itong nagbitaw ng ganyang pananalita bagkus pangalawa sa pinakamataas na opisyal ng ating bansa. Pero makikita natin dito sa mga salaysay na at mga video na pinakita yung kanyang pagiging violent nature na very unbecoming para sa pangalawang pangulo ng ating bansa. Sir, so safe to say you felt threatened during that time noong 2024 bilang kayo yung head ng Committee on Good Government and Public Accountability tapos yung galit niya ay directed towards the committee. Siyempre, bakit naman po, sino naman po ba ang hindi matatakot sa mga pananalita ng ating Vice Presidente? Alam naman natin yung kapasidad nila. Kaya nga, at that time, sa totoo lang, wala naman akong security. But because of that, naglagay ako ng security dahil hindi naman talaga ordinaryo itong nagbitaw ng salita Ganon? laban sa atin. So, hindi ito isang mga salita na binabaliwal. Nakita niyo po mga kababayan? Hindi po ba? Grabe po sila magbintang. Ganyan po katindi ang mga naninira sa Vice President. Masiraan lang po nila ang kredibilidad ng Vice President at ma-impeach lang po nila ang Vice President. Hindi po ba? Ano po ba ang ginawa nila sa Vice President at sa kanya pong secretary? Hindi po ba? Sa kanya pong cabinet member po ng kanyang Office of the Vice President na si Atty. Zulaika Lopez. Ano po ba ginawa nila, Chua? Sumasagot po 'yon sa tanong nila. 'Di ba noong 2024 dahil iniimbestigahan daw nila ang Office of the Vice President. Ito po, balik tanaw po natin kung paano nila isinight in contempt ang abogado na si Atty. Zulaika Lopez. Hindi yata niya alam ang pinagagawa nila kung paano lang gipitin. Grabe. Demanding the COA na wag sumunod doon sa subpoena do sa STECUM. If Your Honor, Mr. Chair, Let's continue, Attorney Lopez. yes, if you read the entirety of the letter, it is really a respectful request sa Commission on Audit. We are not demanding them or instructing them. It is really a respectful request if you read in the Well, entirety. Yes, oo. Pero pag should kasi parang demanding na yon, commanding na yon para sa akin, no? And Okay? yes, and Okay, may I so also kung- add, Yes, kung hindi ito demanding, commanding, parang siga-siga ba yung Office of the Vice President na utusan yung OVP, na Yung utusan COA. ang COA na hindi kami sundin ang Congress or House of Representatives? Your Honor, Mr. Chair, hindi po siga-siga ang OVP. It is really just a respectful request, Your Honor, for them to consider our position. Like all position papers filed, ito po yung we feel that these are the issues that we needed to raise. So, Okay. which we addressed to the Commission on Audit.
Okay. So kanina, Mr. Chair, no, binanggit na ng ating mga colleagues yung mga dahilan, no, kung bakit mali ang paniniwala ng Office of the Vice President, kung bakit we are holding a hearing in aid of legislation dahil sabi nila wala pa daw batas o wala pa daw panukalang batas. So kaya nga tayo nag-hear ng, 'di ba? Malinaw naman na 'yan. Pero dito sa letter na ito, Mr. Chair, may plano talaga ang Office of the Vice President na mag-interfere doon sa ating conduct ng ating proceedings. Dahil dito, Mr. Chair. At I'm sorry, Attorney Lopez, no, dahil ikaw yung nakapirma dito, and according to our rule, one of the reasons on the undue is the undue interference in the conduct of proceedings. So may I move, Mr. Chairs, na nag-violate si Attorney Lopez dito sa ating proceedings or doon sa ating trabaho due to this Section 11, letter F, undue interference in the conduct of proceedings. May I move to cite Attorney Lopez in contempt, Mr. Chair? I move. Mr. Chair, before you make the ruling, Any second? if I may be allowed, Any second to the motion? uh, Duly seconded? Is there any objection? Your Hearing none, the Honor. motion is carried. respectfully, it was not the intention of the Office of the Vice President to, Attorney, you wait for me to acknowledge you. okay, I'm so, For that, apologize. Demanding Nakita niyo po mga tamban kung ano po ginawa nila Chua sa Kongreso nung nag-hearing po sila. Kinontempt nila si Attorney Zuleika Lopez na nagko-comply po at sumasagot sa mga tanong nila. At ang nag-contempt pa ay isa pong grupo, di umano ng makakaliwa. Makakaliwang grupo pa, di umano. Sa pangunguna po na may kaso. May kaso pa ng child abuse. Nahatulan na po. Convicted na. Hindi pa lang nakukulong dahil napakalakas yata. Ganyan po katindi ang ginawa nila. Tapos ngayon sasabihin ni Chua, siya pa ang natatakot. Mga kababayan, natatakot daw po siya sa sinasabi ng Vice President. Yung ginawa ng Vice President, punong-puno na siya. Grabe po ang ginawa sa kanyang panggigipit. Hanggang sa kanyang opisina, hanggang sa kanyang tauhan. At alam ng Vice President kung ano karakas nitong mga taong ito. At doon nalaman ng Vice President at siya rin na nagbunyag, isa rin siya sa nagbunyag ng malawa ang korupsyon na ginagawa diyan sa House of Representatives. Kaya nga po tinawag po yung crocodile farm ni Congressman Kiko Barsaga na siya po'y pinatalsik na rin. Hindi po ba? At yan naman po'y totoo. Dahil talagang malawakan pala ang ginawa nilang korupsyon. At nakita po natin lahat ang kaganapan. Hindi po tayo tanga, hindi po tayo bobo, hindi po tayo bulag. Nahandun po yung galit at ekspresyon ng Vice President sa nangyari po sa kanyang pamilya. Pati pagbabanta sa kanyang buhay. Dahil gustong-gusto na po silang i-demolish ang kanyang pamilya. Dahil ang kanyang ama ay pinatapo na sa dahig. Hindi po ba? Naipatapon pa nila. Grabe, no? Hiyang-hiya naman tayo kay Chua na nanganganib pa raw ang buhay nila, lalo siya, wala daw po siyang bodyguard. Buti alam niya. Dahil pag naging presidente ang Vice President, doon ka delikado. Natatakot kasi kayo sa inyong ginawang multo. Yung multo na ginawa po nila, kinatatakutan po nila. Yung ginawa po nila panggigipit, pang-aapi sa pamilya Duterte, lalo-lalo sa Vice President at sa dating Pangulo. Yung ginawa nilang panggigipit, pang-aapi, pagtitrador, paghuhudas. Hindi po ba? Kinatatakutan po nila yan. Yan po ang kanilang multo. Takot sila sa sarili nilang multo. At ang mga buhaya pala at ang mga nagpakaaso, nagpakatuta, ay marunong palang matakot. Dahil alam naman nila sa mga sarili nila na ang susunod na presidente ng bansa ay si VP Sara.
Kaya nga hindi nila tinatantanan yan. Ginamitan nila ng isang damukal na pera ng taong bayan, mapabagsak lang ito at ma-impeach. Wala na nga silang nagagawa sa bansa. Di po ba? Ang Office of the Vice President, kahit po kakarampot ang kanyang pondo, nagtatrabaho, tumutulong. Pero itong mga nagpakaaso at nagpakatuta at nagpakabuhaya sa ating bansa dahil sa pera, ang tinatrabaho po Vice President. Kung ano-ano po ang ikinakaso, ibinibintang. Yan po ang trabaho nila. Yan po mga kababayan, natatakot na pala. Sobrang takot mga kababayan. Dahil unang-una, gusto na nating mangyari pag pinagkaloob po ng may kapal na maging presidente ang BP. Mga kababayan, ito pong sila Chua at makakaliwa at isang damukal na buhaya dyan sa House of Representatives ay isuka po nilang lahat. Unang-una ang mga pinagnanakaw nila sa mga Pilipino. At sila po'y panagutin at makulong din sa mga pinagagawa nila. Di umano. Hindi po ba? Yan po mga kababayan, ang ubod ng kapal ng pagmumuka, di umano, ni Chua. Hiyang-hiya naman po tayo kay Chua. Sino po ba talaga ang nanggigipit at nang aapi at pinagpaplanuhan ang Vice President? Sino po ba talaga ang gumagawa niyan? Ang Vice President po ba? O ang House of Crocodiles? Sino po sa tingin nyo? Hindi naman tayo tangat bobo. Hindi po ba? Maraming salamat po mga kababayan sa nagusto po natin tambayan mga kababayan sa YouTube at TikTok at ganoon din po sa ating mga subscribers. Sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe at patuloy po yung nagsusubscribe. Shoutout po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershaw from Canada. Baby Roman, Ate Isa from Cagayan Valley. Ako si Pilam, Ani Jo. Kay Mary Natividad Linden from Netherlands. Gayat Chena. Tatay Nick from Toronto, Canada. Kay Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Mila Yi, Felipe Shapno from Texas, USA. Mika Ligaspi, Frank Zamora from California, USA. Romulo Di Vinagracia from Bacolod City. Kingston from Hong Kong. Jake Yahut from California, USA. Gina Ray from Berlin, Germany. Julieta Silona from Sydney, Australia. Shoutout po sa inyo lahat at ingat-ingat po kayo sa inyong pumapagawa at God bless po sa inyo lahat. Tiis-tiis lang po tayo mga kabayan at ingat-ingat po tayo. Bye-bye!